For today's video, babalikan ulit natin itong si Palawan Payloan na 2 beses ko na siyang na-content dito sa ating channel. At ayun nga, pinakita ko sa inyo kung paano ko nag-apply sa kanya. Sa first na apply ko, na-reject nga ako. And sa pangalawang apply ko, na-reject ulit tayo, no? Pero this time, pang third na re-apply ko na sa kanya and sana ma-approve nga. Pero kung sakali na ma-reject na naman ako, sabi ko sa sarili ko na hindi na ulit siguro ako mangungulit na mag-re-apply dito kay Palawan Payloan. Pero gusto ko lang linawin sa inyo na hindi po si Palawan Pay yung nagpapautang, kundi si Skyro. Nagkaroon lang sila ng collaboration ni Skyro at si Palawan Pay. So makikita nyo si Skyro doon mismo sa application ni Palawan Pay. Anyway, legit no tangang platform yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi siya yung makagaya na fly-by-night na Ola. Ito ay makikita natin siya sa Palawan Pay at exclusive siya sa mga Palawan Pay user na pwedeng mag-apply kay Skyro. Pero sa pang third na re-apply ko sa kanya, meron lang akong napansin na parang may nadagdag doon sa pag-fill up mo ng information mo sa kanya. Well, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung update dito kay Palawan Payloan at kung approve na nga ba ako sa kanya. Kaya naman kung interesado ka, keep on watching. Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi akong nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga all or online lending platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. Well, uunahan ko na kayo guys, no? Legit no tangan platform yung pag-uusapan natin ngayon. Dahil bukod sa SEC registered siya, submitting entities, nakipag-collab rin siya kay Palawan Pay. So ito nga si Skyro. Pero hindi direct kay Skyro yung pag-apply natin ng loan sa kanya, kundi doon mismo sa app ni Palawan, which is itong si Palawan Pay. Which is exclusive lang siya guys sa mga Palawan Pay user. Isa ako sa mga Palawan Pay user at matagal ko na rin siyang ginagamit. And actually, sobrang lalaki ng mga transactions ko sa kanya. So, medyo malakas talaga yung chance ko na baka ma-approve nga ako dito kay Palawan Payloan, which is si Skyro. And sa pag-apply ko nga sa kanya, iniisip ko na baka ang titignan nila ni Skyro is yung transactions history mo dito kay Palawan Pay. Kasi sobrang tagal ko na nga ginagamit yung si Palawan Pay. At ang lalaki ng transactions ko which is umabot ng up to 50,000. Yung pinakamalaki is 50,000. Then yung pinakamababa is nasa 2,500. Mga cash in at cash out yun guys, no? So, iniisip ko na baka doon babase itong si Skyro at baka ma-approve nga ako sa kanya. So, dito nga mag-re-apply ulit tayo sa kanya kasi dalawang apply ako sa kanya which is yung first na loan ko na reject tayo. Second na reject na naman. Then sana dito sa pangatlo na natin is sana ma-approve na tayo, no? So dito inopen ko yung application ni Palawan Pay pero hindi natin makikita yung dashboard ni Palawan Pay kasi private siya. Pero makikita natin doon yung loan niya. So click lang natin yung loan at makikita natin ito. Click lang natin itong apply now. At dito makikita natin yung calculation natin kung magkano yung maximum amount na pwede nating mahiram which is 250,000 yung max. At yung minimum amount naman na pwede nating mahiram is 5,000. And then dito sa kanyang installment period hanggang 18 months yung pwede nating ma-avail sa kanya. 6 months, 9 months, 12 months, 15 months at 18 months. Then dito sa baba niya, reason for getting a loan. At dito sa pinakababa pa niya, makikita natin yung magiging monthly natin sa kanya. So, tinry ko guys yung 10,000. Bali sa magiging monthly ko doon is 2,047 pesos. Pero dito lang guys napansin ko lang based doon sa mga sinabi ng mga na-approve. Magkaiba daw yung calculation dito kay Palawan Pay doon mismo kay Skyro. So, it means hindi ito yung pinaka-final na calculation niya once na ma-approve nga tayo sa kanya. Start na tayo sa kanyang basic information which is yung ating first name, middle name, last name, nickname per optional lang siya, and then yung mobile number natin. Pero since nga Palawan Pay user ako, nakalagay na mismo dito yung number ko na ginamit ko kay Palawan Pay. Yung ating citizenship, pati na rin yung ating email address. Meron tayong ma-receive na OTP doon sa number na ginamit natin kay Palawan Pay, so ilalagay natin siya dito. Then after nun, pifill upan naman natin yung other information natin which is yung ating date of birth, place of birth, gender, marital status, highest educational attainment, have you ever been abroad, at yung ating what language do you speak. So sasagutin natin yung guys, no? Then pagkatapos, dito naman sa kanyang
address, pipila pa natin itong province natin, city, municipality, barangay, house number, street name, unit, apartment if any. So sasagutin natin dito. Then pagdating naman sa permanent address, pwede na natin siyang i-check kung same lang ba yung address mo sa permanent address mo, yung present address mo sa permanent address mo. Pagdating naman dito sa ating source of income, pipilafan naman natin yung ating type of employment, job title, industry, you work in this industry for. At dito naman sa kanyang details about your business, since business yung pinili ko nga, business owner. So may question siya dito, do you have any employees, company name, tsaka yung ating reference contact. Reference relationship to you, name of the reference contact number. Well, marami talaga siyang tinatanong guys, at marami din tayong sasagutin sa kanya. Sana dito yung ating finances. So, dito yung question niya, your financial situation, average monthly income. At dito nga yung sasabi ko sa inyo na medyo may nadagdag sa kanya, which is dati wala siya. Pero nandito sa baba niya nakalagay na no, I receive money from an OFW. So, mamimili ka lang doon sa tatlo. It's either I have a bank account, or I've used loan, microloans, or credit cards before. So ako, since tinry ko na itong dalawa sa baba, tinry ko naman dito yung I receive money from an OFW, baka sakali guys no, na ma-approve na nga ako sa kanya. At nung pinili ko nga yung I receive money from an OFW, may mga questions din siya doon na hindi ko lang na-screen video. Pero yung mga questions niya doon is about naman sa magkano yung pinapadala niya, kung weekly ba or monthly siya nagpapadala. So yung mga sinagot ko lang din doon. And then after noon, dito naman sa kanyang other ways to keep in touch, your second contact number ilalagay din natin dito, personal reference, name of the reference, relationship, tsaka yung ating reference mobile number. Pagdating naman sa kanyang ID information, ito yung mga valid ID na hinihingi niya, which is yung ating UMID, PhilSys ID, Digital National ID, ePhil ID, PRC ID, driver's license, Philippine passport, SSS, tsaka yung ating postal ID. And lastly, ko-confirm na lang natin yung ating Palawan Pay account. And pagka-confirm, dito isasuggest ni Skyro na i-download yung kanyang applications para doon natin ma-monitor kung approve ba tayo or reject sa kanya. Pero since naka-install na nga sa akin si Skyro sa phone ko, matagal na, inopen ko na lang yung account ko sa kanya. Dito nga nakalagay na yung requested cash loan amount ko, which is 10,000. So click lang natin itong continue the application. And dito nga, pipicture lang natin yung ating valid ID. So, pagka-click natin ng valid ID, mag-under review na siya at hihintay na lang natin yung result kung approve ba tayo or reject tayo sa kanya. Mga ilang oras din ako naghintay, but sad to say, reject ulit tayo sa kanya. So, ano nga ba yung mga reason bakit na-reject yung marami sa atin? Lalo na dito sa legit na utangan platform. Ilalagay ko lang dyan yung reason sa may screen, yung kayo nang bahalang magbasa. Pero I think kung bakit ako na-reject is mababa or meron akong bad credit history. Nung first na-apply ko ng loan sa kanya, medyo excited ako kasi akala ko ma-approve ako kasi hello, Palawan Pay user ako. At akala ko doon sila babase sa history or doon sa paggamit mo kay Palawan Pay kasi ang lalaki talaga naman sa transactions ko, like umaabot talaga ng 50,000 yung pinakamalaking cash in ko doon, and then yung pinakamababa naman is nasa 2,500 at every week or kada linggo talaga nakakaapat na transactions ako ng Palawan Pay. So doon talaga malakas talaga yung kutob ko na baka ma-approve ako sa kanya kasi baka doon babase si Skyro. Pero wala naman tayong magagawa kung na-reject tayo. Pero for me guys no, legit si Skyro. And nakikita na rin natin siya sa mga mall, sa mga merchant store. Even guys no, dito sa lugar namin, meron na rin Skyro at nagpapautang sila ng mga appliances, gadgets, mga yan. And even cash loan. For me guys, parang kalaban ni Skyro itong si Home Credit. Sa mga na-approve dyan sa pa-cash loan ni Skyro via Palawan Pay, comment down below and share your experience dyan sa may comment section. Baka merong magtanong dyan na exclusive lang ba talaga siya sa mga Palawan Pay user? Well, if ever naman na wala ka pang Palawan Pay account, try mo lang i-download si Palawan Pay na app. Then gawa ka ng account mo sa kanya, then try mo lang mag-apply ng loan. Baka sakali na ma-approve ka, even hindi ka talaga Palawan Pay user. So yun lang naman yung gusto kong i-share and sana meron kayo natutunan. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe
click the notification bell para lagi kang updated sa aming susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!